Ngayon, minsan pa ay inaanihan ko po na sama-sama po natin basahin 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang 5. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Makakaupo na po ang bawat isa. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Lord sa buhay ng bawat isa sa inyo. Kalakasan po ng bawat isa sa atin na magkita-kita at sama-sama po tayo sumasamba sa Panginoon. Amen. Mas may kaiba sigla pag marami, di po ba? Hindi lang sa dami, kundi iba yung nakikita mo na maraming sumasamba sa Diyos. Amen. So, ano yung sinabi ng Panginoon? 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 5. Nais ng Diyos na ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Nais ng Diyos ang lahat ay makaalam ng katotohanan. Ito ay salita ng Diyos, mga kapatid. Napakabiyaya ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng Panginoon Jesus ay ipinagkaloob ng Diyos na malaman natin paano tayo maliligtas. Amen. So, alam na po ba natin na kung paano tayo maliligtas? Taas nga ng kamay, minsan pa, lahat ng mga, dito sa site na to, lahat po ng mga iniligtas na ng Lord, taas ang kamay. May kamay na hindi may taas, mabigat. Dito, lahat ng mga iniligtas ng Panginoon, taas ang kamay. Sigurado ba kayo? Sigurado ba kayo? Yes! Joke lang. So, malalaman natin ngayon ang sino ang tunay na mananampalataya. Katulad na sinabi ni Ate Elena kanina, napaka-title pa lang. Panggising na. Sino ba talaga ang tunay na mananampalataya? At ang pananampalataya sa bunga makikita, hindi sa salita. Amen? So, ito, napakahalaga po na ang ating pananampalataya may bahagi natin sapagkat malapit na po tayong sunduin ng Panginoon. Ang muling pagbalik ng Panginoon, ito po ay hindi isang kwento lamang. Hindi po ito isang kaalaman lamang na nadinig natin at pagkatapos ay babaliwalain po natin. Kailangan po nating paghandaan. Kung ngayon may mga may birthday, pinaghahandaan natin eh. Kano pa yung kaligtasan natin? Amen? At dapat nakahanda po tayong maghanda. Sapagkat may presyo po ang kaligtasan. Pero yung presyo na yon hindi po ganun kahirap dahil ang biyaya ng Diyos siya ay magpapalakas po sa atin. Amen. So ang nais ko lamang po na ibahagi sa inyo dahil ang ating tema ngayong buwan ng September ay pass it on. Ipasa mo. Gaya ng bola, di ba? Napag-usapan natin dati. Sa basketball, kinakailangan o kahit sa volleyball or what, kung ano pa man, dapat pinapasa mo yung bola sa mga kakampi mo, hindi sa kaaway. Amen? May kaaway po ba tayo? Wala? Sigurado ka? Yung Diablo. Yun ang away nating matindes, yung Diablo. Amen? At kayo po, ang bawat isa sa atin, tayo po ay mga warrior ni Lord. Tayo po ay mga soldier, mga army ng Panginoon. Hindi po tayo papayag na tayo ay kaisa, alipin ng Diablo. Bagamat, aamin ako na nung ako hindi pa lubusan nakakakilala sa Panginoon, ay naging alipin din ako ng Diablo. At lahat po sa atin, na hindi pa kumilala sa Diyos, naging alipin din po tayo ng kaaway. Sa paano paraan? Sa pagsalangsang, sa pag hindi pagsunod ng salita ng Diyos, sa pagbabaliwala at pag walang pagkatakot sa Diyos, at minsan nangyayari pa rin ito. Minsan nagbubulto pa rin ang mga bagay na ito.
Aminado ba kayo doon? Minsan nagpumulto, no? Ano ba dapat gawin sa multo? Lumayas ka! Dapat nilireview para hindi ulit. Amen. So, yun po yung mga bagay na nais ng Diyos. Kailangan gusto-gusto ng Diyos ang bawat isa ay ibig ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Subalit, ano ang gusto ng tao? Ano ang gusto ng tao? Mas gusto pa ng tao sa kadiliman. Bakit? Masaya dito eh. Pero alam niyo po ba na yung kasayahan sa salibutan, pang ano lang yan, pang samantala lang, sandali lang yan. Diba? Ano ang kaligayahan meron sa sanlibutan? Sandali lang yan. Ikaw man ang maging pinakamayaman sa sanlibutan. Kung ang kaluluwa mo naman ay hindi maligtas at ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, alin mo lahat ng kayamanan. Amen? Si David at si Solomon, ang dami nilang mga naging asawa, naging mga concubines. Alam niyo yung concubines, yung hindi nila basta, ngayon, alam niyo na yun. Hindi nila talaga asawa, pero alam niyo po, ang laman, normal sa tao na talaga maramdaman natin. Ito po ay usapang kailangan po nating harapin ang katotohanan. Okay po, normal sa tao na makaranas po tayo ng mga ganito. Kahit sino. Kahit ang Panginoon Jesus, alam niya yung buhay ng isang tao na paano siya matukso. Pero bakit hindi natukso ang Panginoon? Dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, tapos po siya ng katwiran at kabanalan ng Diyos. Na kung ano yung ipinapasok mo sa iyong sa isip, kung ano ang nakikita ng iyong mga mata ay papasok sa iyong isip, papasok sa iyong puso, hanggang ito ay may sa pamuhay mo. Tama po ba ako? Ganun ang nangyayari, di po ba? Na hindi mo sinasadyang na makita, pero nung nakita mo, hindi ka na makapikit. Nung nakita mo, naramdaman na ng puso mo na parang gusto mong gawin yung bagay na yun hanggang sa abutan ka na ng kamatayan. Amen. Anong sabi ng kasalanan? Ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos ay si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon, huwag ka makikiayon sa sistema ng salibutan ito. Maging matalino po tayo sa paghawak ng cellphone. Hindi po tayo dapat maging alipin ng oras ng paggamit ng cellphone. Tayo po dapat yung may control ng paggamit ng cellphone. Dahil pag yung mali na yung paggamit mo, alipin ka na ng salibutan. Amen. So, ito po yung nais ng Diyos na malaman natin na bakit tayo dapat maging matalino ngayon sa huling araw. Bakit po? Dahil ito po ay, gaya sinabi ko, malapit na po dumating ang Panginoon. Sa mga naniniwala sa inyo na malapit na po dumating ang Panginoon, ito po ang aking title. Ito po yung magiging laman ng ating mensahe ngayong umaga. Ibahagi ang paghahanda ng muling pagdating ng Panginoon. Kailangan natin ibahagi ang muling pagdating ng Panginoon kung naniniwala ka. Pero kung hindi ka naniniwala na darating ang Panginoon, paano mo siya maibabahagi? Kailangan sabi nga, ikaw ang asin at ilaw ng salibutan. Makita sa iyo na ikaw ay isang Kristiyano. Isang Kristiyano. Makita sa iyo na ikaw ay may asin, may ilaw. Pag wala ang asin, pag ikaw ay nakasawsaw sa sistema ng salibutan, paano mo masasabi na ikaw ay asin? Paano mo masasabi na ikaw ay may ilaw? Sa mata pa lang, ano sinabi ng Panginoon Jesus? Sa pagdating sa pangangalo niya, nangangalo niya ka na, makakita ka lang ng babae na nasaan na ng iyong mga isip, yun po ay pangangalo niya na po. So, isip na lang. Ngayon, ang cellphone, oras ng binuksan mo, hindi ka na mag-iisip, isa, andyan na po. So, para po makapamuhay po tayo talaga sa kalooban ng Panginoon, isa po yung nais ng Diyos. Pag namuhay po tayo sa katotohanan, pag ang katotohanan ay sabi nga ni Ate Elena, kanina, napakahalaga po ito sa buhay Kristiyano, lalo na po sa inyo. Sa mga kabataan, ibig sabihin, kailangan po natin, kung ikaw ay isang Kristiyano, kailangan ninyo ng devotion. Ang kapatid ng Biblia ay notebook at ballpen. Dahil sa devotion ninyo, na isusulat ninyo yung napag-aralan ninyo. Kasi sinabi sa Habakkuk chapter 2, isulat mo yung revelasyon. Kasi madali po tayo makalimot. Bisan, ako lang, pag hindi ko na isulat, saan ko nga ba nabasa yun? Nakakahinayang. Pero pag naisulat mo siya, madali mo siyang makikita. Pag naalala mo siya, madali mo siyang makikita. Amen. So, bakit may devotion? Para maging lumakas ang kaluluwa mo. Sabi ng Panginoon, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, mapanlil lang ang salibutan. Sa ngayon ba kayo doon? Mapanlil lang ang salibutan.
Pero dito ngayon mga kapatid, nawa, ngayon sa oras nito, makapamili tayo. May sinabi si Ed, ay alam pastor, mahirap po talagang mamili. Mahirap mag-decide. Pero, importante na tayo ay makapag-desisyon. Importante na tayo ay makita natin saan po tayo dapat lumugar. Kasi, kung ikaw ay magpapatangay sa anod ng sanlibutan, kapahamakan po yan. So, gaya na sinabi ko, si David, si Solomon, mag-ama sila. Pero, ano sinabi ni David? Hindi sex o hindi yung laman ang magsasatisfy o mag-aano sa kanya, magpupulo ng kanyang kakontentuhan sa buhay, kundi ang Panginoon lamang. Nawa ito, maunawaan ninyo, especially, lalo na itong mga kabataan na ito, na ang magpapasaya lamang po sa atin, ang magbibigay lamang po sa atin ng totoong kaligayahan at kapayapaan ay ang Panginoon. Ano man ang maging sitwasyon ng buhay mo, may mga problema ka man, may mga suliranin ka man, pag ikaw ay may malalim na relasyon at pagkilala sa Diyos, may kapayapaan ka. Amen. At sabi nga, lalayo ka sa gawa ng kasamaan. So, bakit natin kailangan ibahagi ang paghandaan ang muling pagdating ng Panginoon? Kilala niyo ba si Juan Bautista? Kilala niyo si Juan Bautista? Nadinig niyo na po ba siya? Siya yung nagbautismo sa Panginoong Jesus. At siya yung tao sa disyerto, na sabi nga doon siya sa ilang nakatira. At siya yung sumisigaw na sinasabi niya sa mga tao na magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan. Ituwid ninyo ang daraanan ng Panginoon. So tayo man po, dapat tayo ay kaisa ni Juan Bautista na sumisigaw, na sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga nasasakupan natin, na sinasabi ng Panginoon na magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan dahil malapit na dumating ang Panginoon. Aanhin mo yung mga pinagpapahalaga mong bagay ngayon. Aanhin mo mga bisyo. Aanhin mo yung pangangalo niya. Aanhin mo yung mga kayamanan ng buong mundo. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kung kaya mo pa naman lumakad na matuwid, kung kaya mo pa naman sabi nga, yung bawat oras ngayon, mga kapatid, napakahalaga na po. Ang bawat oras ngayon, napakahalaga na. Hindi na po tayo nakikipaglaro. Huwag na po natin na walang bahala ang oras. Oras na lang ang hinihintay natin. Darating at kumakatok na po ang Panginoon. Sino sa inyo madalas, lagi kayo nagbubukas ng Facebook? Taas nga ninyo ang inyong mga kamay, hindi pa ako nagtatanong. Itaas ang inyong mga kamay sa mga nakakapanood na malapit na dumating ang Panginoon. Okay. Sa mga malapit na mga, ano yung mga napapanood nyo? Ano yung mga sinyales? Bakit malapit na dumating si Lord? Mga signs. Mga signs. Katulad ng mga gera na yan, lahat ng bagay. Isa sa mga, di ba, na nakaano sa Facebook is, sa September 23 and 24 kasi, Feast of the Trumpet. Yung fiesta nung yung pag-blow ng trumpet. At dito sa Bible, kung mababasa po natin, yung 10th trumpet, last trumpet, pag binulaw po yun po yung muling pagdating ng Panginoon. Kaya inaano po nila na specific date na September 23 and 24, ito po ay ang muling pagdating ng Panginoon. Pero sinabi rin ng salita ng Diyos na walang sinuman ang nakakalam ng araw ng pagdating ng Panginoon. Wala nakakaalam. Pero paano kung before 23? Paano kung bukas na pala? Di ba naniniwala kayo na malapit na po dumating ang Panginoon? Ulitin po. Lagay po natin sa puso na to. Dahil sabi ng Panginoon, ibig ng Panginoon, ang lahat ay maligtas. Nasa iyo ang pagpili. Nasa akin ang pagpili. Amen. Ano yung pinagpapahalagaan mo na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang mga bagay na hindi mo matalikuran, hindi mo mabitawan, dahil nasisiyahan ka dyan. Pero paano yung pananampalataya mo? Paano, pag humarap ka sa Panginoon at sabihin ng Panginoon, lumayas ka sa akin, mapagawa ng katampalasan. Alam niyo po, mga kapatid, hindi biro-biro ang tinanggap natin na kaligtasan mula sa Panginoon. Tumanap ng dugo ang Panginoon Jesus, sobrang kahirapan. Sabi nga ni Ate Elena, lahat pala ng mga lingkod ng Diyos, pinahirapan ng gusto. Buhay ang kapalit. Kayo ba? Anong buhay? Ano ba ang mga bagay na napakahirap sa inyo na ibigay sa Panginoon para lang maligtas ka? Para lang tumayo ka sa iyong pananampalataya? Mas mahalaga pa ba yung bagay na yan? Mas mahalaga pa ba yung pinagpapahalaga mo na yan? Para lang sa pag-ibig ng Panginoon na binigay niya sa iyo? Yung katamaran na sumamba.
Yung pagpapawalan mahalaga. Yung pagpapawalan halaga sa salita ng Diyos. Ano sinabi ng Panginoon? Sambahin niyo ako sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, sambahin niyo ako sa Espiritu at katotohanan, makinig ka ng salita ng Diyos at sundin mo ang salita ng Diyos. Ito po ang tunay na pananampalataya. Hindi sa nananampalataya ka lang, nakilala mo ang Panginoon Jesus. Mga kapatid, ulit-ulitin ko, nais ng Diyos ang bawat isa sa atin ay maligtas. Pero paano ka maliligtas kung mamumuhay ka sa sarili mong layaw, sa sarili mong laman, na kagustuhan ng laman mo? Mga kapatid, ilang panahon na lang, konting panahon na lang, kumakatok ang Panginoon, pinagbibigyan lang tayo ng Panginoon, pero ang bawat oras isulit mo para sa Panginoon. Marami dyan kakatok sa puso mo. Kapatid, tara dito, mas masaya dito. Kapatid, tara dito, mas okay dito. Maiisip mo, masarap doon, masaya doon. Pero hindi mo inisip, may pansamantala lang yun ang kaligayahan. Kapalit ng pangwalang hanggang kaligtasan, pangwalang hanggang kaligayahan, kaluwalhatian na mararanasan natin sa Panginoon. Nawa, sa bawat oras, mapahalaga po natin yung buhay natin. Ang buhay natin ay hindi na para sa sarili natin. Ang buhay natin ay para na sa Panginoon. Ang buhay natin ay para na sa Panginoon, mga kapatid. Especially kayo, mga kabataan. Ibigay ninyo ang buhay niyo. Bagamat, sabi nga ni Ed, mahalaga ang magtrabaho. Pero, huwag naman lahat ng oras ay ibibigay mo sa trabaho. Mahalaga pa rin na may oras ka sa Panginoon. Amen? So, salamat sa buhay ninyo dahil medyo nakagaan-gaan sa akin. Dahil dati, ako kumakanta. Hindi ko naman mapilit si Ate Elena. Ate Elena, ikaw na lang mag-worship lead. Baka mag-rapture ka agad. So, iba yung gift ni Ate Elena. Kanya-kanya tayo ng gift. Amen. So, yun po, mahalaga po na sabi nga ay mapaghandaan natin ang buhay natin. Huwag natin katamaran ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga espiritu at kaluluwa. Pag kinatamaran natin ang salita ng Diyos, mabuti kung pag umarap ka sa Panginoon, ay yayakapin ka ng Panginoon at sasabihin sa iyo, anak ko, ligtas ka. Hindi po ganun. Sa oras ng rapture, mga kapatid, sa oras na muling pagdating ng Panginoong Jesus, pakibasa nga po, pakibasa, 2 Timothy chapter 4, verse 3. Pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 3. Pakibasa po ng mic sa unang makakabasa. At Mateo chapter 24, verse 30. Sino po yung pangalawang magbabasa? Mateo chapter 24, verse 30. Una, Jasper. Pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 3. 2 Timothy, chapter 4, verse 3. Sapagkat darating sa wastong katuruan sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susunduin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Amen. So, sa uling araw, ang tao, mas gusto pa rin lang makinig yung medyo aayon sa gusto mo. Pero karaniwan naman ang gusto ng tao ay hindi gusto ng Panginoon. Tama po ba ako? Alam mo naman, halimbawa ako, sang-ayunan ko yung mga bagay na ginagawa ninyo na hindi pala nakakalugod sa Diyos. Pananagutan ko po sa Panginoon yun. Pero kinakailangan ko pong buksan sa inyo yung salita ng Diyos at nasa inyo po ang desisyon. Susundin ko ba ang salita ng Diyos o hindi na ako, ayoko nang attend ng church. Pastor, lagi akong pinaparingan. Sana po wala gano'n na maisip. Magpasalamat po tayo pag ang Panginoon ng Jesus ay tinatama po tayo. Dahil pag hindi po tayo nagpatama, kailangan pa magpapatama. Amen. Pag dumating na ang Panginoon Jesus sa time ng rapture, pakibasa Mateo 24, verse 30. Wala na pong, hindi ka naman pwedeng magsisi pag dumating na ang Panginoon. Mateo 24, verse 30, pakibasa po. Pagkatapos lumitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may kadakilaang kapangyarihan at kadakilaan. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako.
Nawa, nag-expect po ba kayo na kung darating yung time na ito ay isa kayo doon sa mga hinirang ng Diyos? Siyempre, wala namang gusto na mapahamak, walang gusto na maiwan. Pero sa pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus, asamin natin lahat na tayo ay kasama ng Panginoon. Dahil pag hindi po natin nakasama ang Panginoon, pag hindi po tayo nakasama sa pangalawang pagdating ng Panginoon sa rapture na tinatawag, mga kapatid, sobrang hirap na daranasin ng mundo na hindi pa nararanasan simula ng nilalang ang mundo. Kaya hindi po natin dapat baliwalain ito. Kung darating. Ako po, yan po ay pag nagkaroon na ng tatakan, pag tinatakan ka na ng 666, sino sa inyo, taas ang kamay, ang nakakaalam ng pagtatak ng 666, taas ang kamay. Isa, dalawa, ikaw, alam mo rin, konti. 1, 2, 3, 4. Dito, okay, bibihira sa inyo ang nakakaalam ano yung mangyayari pag natatakan kayo ng 666. Alam niyo po, pagdating ng panahon, pag hindi po kayo nakasama sa rapture, hindi kayo nakasama sa muling pagdating ng Panginoon, hindi kayo kinuha ng Panginoon sa mga maiiwan, meron pa rin namang kaligtasan. Subalit napakahirap na maligtas. Hindi katulad ngayon, nasa biyaya po tayo ng Panginoon. Pag dumating po yun, yung mga bagay po na yun, ako, gustuin mo magpakamatay, wala na pong kamatayan sa panahon na yun. Para sa umbi, may dugo ka, pero hindi ka na mamamatay. Kahit sabihin mo sa Panginoon na magsuot ka ba sa mga kuweba para maligtas, hindi ka, alam kung ano. Sobrang, yun yung kamatayan na walang, andiruto ka pa sa mundo, mararanasan mo na yung sobrang hirap yung kamatayan. Kaya napakahalaga po, sabi nga sa Revelations, sabi dito sa Revelation, chapter 3 ba yun? Chapter 1, Revelation chapter 1, verse 3, na sinasabi doon na mapalad ang mga nagbabasa at nakikinig ng aklat na ito. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nagbabasa at mga nakikinig ng aklat na ito. Ibig sabihin, dahil sa pakikinig mo, naghahanda ka. Iiwas ka sa mga bagay na pwede kang ipahamak. Tanungin ko kayo mga kapatid, sa inyo na naman po ito, ang kasagutan ay nasa inyo na lang. May kanya-kanya po tayong kahinaan. Ano ang mga bagay na pwedeng hindi ka makasama sa pagdating ng Panginoon? Ano yung mga bagay na pwedeng ipahama ka? Ano yung mga bagay na hindi nagpapahalaga sa iyo sa Panginoon? Mga bagay na hindi nalulugod sa iyo ang Diyos. Kung meron man, nakahanda ka bang bitawan ito? Nakahanda ka bang talikuran ito? May mga bagay doon tayong napapahalagahan. Pero napakahirap iwasan. Napakahirap bitawan. Dahil, parang ito na yung buhay ko. Ito na yung, parang nakadepende ka na sa bagay na yan. Pero mga kapatid, pag dumating ang rapture, dumating ang Panginoon, hindi ka na pwede magsisi ng kasalanan mo. Sino man na namumuhay sa kasalanan, kapatid, pag iniwanan ka, sorry ka na lang. Mararanasan mo yung lupit at hirap. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pero ang Diyos natin ay Diyos na matuwid. Ipararanas niya yung kanyang ang kanyang puot sa mga tao na hindi nagpapahalaga, sa mga tao na mas gusto pang ibigin yung mga bagay na sa liputan kaysa sa mga bagay na makalangit. Amen. Sana naunawaan niyo po ako sa bawat salita na lumalabas sa aking labi. Huwag po sana kayo magtatampo, magagalit dahil mahal na mahal ko po kayo at mahal na mahal din lalo kayo ng Panginoon. Ang bagay na ito na nadidinig po natin, masakit lamang po ito kung ito ay, sabi nga, ang katotohanan ay masakit. Hindi po ba? Pero ito po ang magpapalaya sa atin, sama-sama po tayo magpalakasan. Ang salita na, ang mga salita ko na binabahagi po sa inyo, maging kalakasan nawa. Lord, nawa ito maging kahinaan ninyo na hindi na po kayo babalik. Si Pastor naman. Tamad na kapatid doon. So, nawa, sabi nga, pahalaga natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Pagkatapos nyo, maaari sa araw na ito, paglabas ninyo ng church, meron nang nangungusap ang kaaway dyan. Tara dito, be. Dito tayo, be. Pero, nyo pong kalimutan yung sinabi ko. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ibig niya lahat ay maligtas at malaman ang katotohanan. So, mga kabataan, ako po ay hindi ko ma-express yung aking kaligayahan sa inyo. Nagbukas ng pintuan si Lord sa inyo para magpatuloy lamang po kayo. At yung mga batang itong maliliit na ito, paglaki niyan, makikita niyo yung mga
Gagamitin din po yan gagamitin din po yung mga batang ito ng Panginoon kung hindi pa dumarating si Lord. Kaya ako, pakiramdam ko, para bang ang isang taon ay napakatagal na bago dumating si Lord. Para bang napakalapit na. Kaya, sabi nga, kung kayo ay nakakaramdam na malapit na talaga dumating si Lord, anong gagawin mo sa oras mo? Okay, may tanong po ako. Ano ang balak mo sa bawat oras mo? Anong gagawin mo sa mga pinagpapahalagaan mo? Ano ang mga bagay na gagawin mo pag alam mo lang malapit na talagang dumating ang Panginoon? Amen? Ako, mga kapatid, sana naunawaan niyo po ako. Pakibasa nga po, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Pakibasa, Jasper, verse 1, Kuyodi, verse 2, Marian, verse 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Jasper, pakitulungan niya sila. Jasper, pakitulungan mo sila. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Marian, verse 3. Verse 2, si Kuya Ode. Verse 1, si Jasper. At verse 4, Michelle, verse 4. Okay po. Sige po, umpisa po natin, Kuya Jasper. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 1 to 5. Ang gusto eh. English kasi. Pangalawang Timoteo po. Chapter 3, 1 to 5. Verse 1 lang sa'yo. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Verse 2, Kuya Ode. Chapter 3 ng 2 Timothy. Verse 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mapagmalaki, mataas, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Mga kabataan, ulit pakiulit nga, Kuya Ode, pakibasa ulit. Mga kabataan, makinig nga kayo kung meron pa itong points. Check, pakicheck. Sapagkat ang mga tayo ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mapagmamalaki, mapagmulangyaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sino sa inyong masunuri sa magulang? Check! Kaya, ano ang dapat ngayon gawin? Meron pa kayo mapagawin ngayon? O mananatili? Dapat makita niya Ate Marilyn, tatanungin niyo si Ate Marilyn kung kayo ay sumusunod. Next verse. Verse 3. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Amen. Verse 4. Magiging mga taksil, Madalos-dalos. madalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na makaibigan sa Diyos. Maibigan sa Diyos. Isa pa. Sige po. Basahin mo ng buong puso. Sila'y? Sila'y magiging mga taksil, madalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan. Maibigin sa? Ulit. Maibigin sa? Sa kalayawan. Ba't hindi mo madali? Maibigin sa? Pakilinaw. Maibigin sa? Kalayawan. Mas malinaw nung una. Mas maibigin sa kalayawan. Kalayawan. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng kalayawan? Sa halip na maibigin sa Diyos. Nakahanda pa po ba kayo mga kapatid na may baguhin si Lord sa inyong buhay? Amen. Hindi naman kayo galit sa akin. So, yun po yung mga bagay na kung saan kinakailangan ng Diyos na kailangan magpabago po tayo. Sayang naman yung mga bihis ninyo kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos. Amen. Nagtiis kayo, umuulan, nagpunta kayo dito, pagkatapos umalis kayo, hindi nyo sinunod si Lord. Sayang naman. So, ito po, isa pang bagay na mahalaga. Unang po rito, chapter 15, verse 52. Ako na po ang magbabasa. Pero kung meron gusto magbasa, Ed, Sa isang sandali, sa isang Pastor, kabisado ko yun. sige, basa, sabihin mo.
1 Corinthians chapter 15 verse 52. Sa isang sandali, sa isang kisat mata, sabay ng huling pag-iip ng trumpeta. Sapagkat sa huling pag-iip ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at babaguhin ang lahat. Yun nga. At babaguhin tayong lahat. Okay? Ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. At sabi nga, babaguhin niya tayong lahat. Verse 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng di nabubulok. Pagdating ng rapture, itong katawan na ito ay mapapalitan na ng katawang maluwalhating katawan. Pag-akit natin sa Panginoon, sa alapaap ng Panginoon. So, sabi sa verse 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, na lubos na nagtagumpay. Amen. So, na-imagine na po ba ninyo yung mga sarili pagdating ng rapture na kayo ay kukunin ng Panginoon? Meron po ba sa inyo na para bang may konting, naku Lord, sana naman makasama ko. Huwag naman sana akong maiwan. Nakakatakot maiwan, mga kapatid. Sobrang hirap. Nahigit pa sa mga imahinasyon ninyo, yung na tao. Nahigit pa sa imahinasyon ng tao ang dadanasin natin. May pangako ang Panginoon. Hindi po, ang rapture o ang second coming ng Panginoon ay napakagulo. Pero may pangako po ang Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya. Sa mga mananampalataya. Ang pangako ng Panginoon, pakibasa nga po, Romans chapter 8, verse 16 to 17. Kuya, pakibasa nga po. Roma 8, 16 at 17. Sino gusto makasama ng Panginoon? Nasa kamay? Okay. So, pakinggan po natin ito. Pangako ng Panginoon ito. Roma 8 verse 16 and 17. Ang Espiritu rin ang nagpapaturo sa kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay ang mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana si Kristo. Kung kayo'y nga makikipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati naman kasama niya. Amen. Sino rito mga anak ng Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Magsipagtiis tayo. Mga inakalami, tiisin tayo. Ano yung pagtitiisan mo? Pagtitiisan ko na huwag lumapit sa bagay na to. Pagtitiisan ko na layuan yung mga bagay na ito. At sabi nga, makiisa tayo sa mga paghihirap ni Kristo. Ito po yung presyo ng kaligtasan natin. May mga tiisin po tayo. Pero wag po kayong mag-alala. Yung pagtitiis ng mga tao dito sa sanlibutan ay higit pa yung tatamuhin mo, yung presyo na tatanggapin mo oras na nakasama natin ng Panginoon. Huwag lamang tayo tumingin ang ating mga mata sa mga bagay na mga ayaya o parang napakasarap tignan dito sa sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Amen. Madali lang magpatangay sa kasalanan. Madali lang magpatangay sa layaw ng katawan. Madali lang, masarap, di po ba? Na busugin mo yung laman mo. Pero, hiyada mo yung sarili mo. Sabi nga, pag hinusgahan ka na ng Panginoon, lahat po tayo huhusgahan ng Panginoon. Gumawa ka ng mabuti, sumunod ka ng mabuti, o sumunod ka sa Panginoon, o sumuhay ka sa Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos natin ay Diyos na pag-ibig, subalit ang Diyos natin ay Diyos na matuwid. Nagpaparusa sa mga hindi sumusunod sa Kanya. At nakita na po natin ito sa mga history na mga nangyari, mga nakaraang history ng Bible. So, tayo po ay, sabi nga, may pangako ang Panginoong Jesus sa atin. Marami po rito. Revelation chapter 9, sa Marcos chapter 13, verse 23, Romans chapter 5, verse 3 and 4. Masyado po marami, mahaba ito. Pero isa lang ang sama rin ito. Ililigtas ng Diyos ang iglesia. Ililigtas ng Diyos ang church. Ang church ay isang samahan ng pusat. Ito po ay mananampalataya ng Diyos. Ang sino mang tunay na mananampalataya ng Diyos ay buong puso na umiibig at sumusunod sa salita ng Diyos. May mananampalataya na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Mananampalataya lamang sa salita na sabi nga ay sinasabi nila na sila ay maka-Diyos, subalit kabaligtaran sa kanilang mga gawa. Mga kapatid, malapit na dumating si Lord. Ulitin ko,
bugbog na po siguro yung labi ko, mga pandiligin nyo na apakalapit na dumating ng Panginoon. Pero kailan tayo maghahanda? Kailan po natin tatalikuran yung mga bagay na ito? Amen. Mga kapatid, inaaya ko po ang bawat isa ay tumayo sa mga oras na ito. Sa mga kinausap ng Panginoon, naniniwala ako na bawat isa ay kinausap ang bawat isa sa atin. Naniniwala ako na bawat isa sa atin may mga kahinaan. Naniniwala ako ng bawat isa sa atin. Sige po, pakinggan nyo lang yung aking sinasabi. Intindihin nyo yung aking sinasabi. Dahil ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon na masayang ang araw na ito. Ayaw ng Panginoon na yung araw na ito. Dahil yung araw na ito ay muling panimula ng ating buhay sa Panginoon. Nais ng Diyos maging lumago yung ating pananampalataya. Nais ng Diyos na lumalim yung ating pag-ibig, yung ating paglilingkod sa Kanya. Nais ng Diyos na mas makilala mo pa siya. Hindi mo siya makikilala sa ibang lugar. Hindi mo siya makikilala sa SM. Hindi mo siya makikilala sa mga ibang lugar, sa mga samahan ng mga barkada na kung saan mga ibang ginagawa. Makikilala mo ang Diyos sa mga kasamaan mo at kapatiran mo na ang salita ng Diyos ang pinaluluguran. Makikilala mo ang Diyos sa loob ng templo na kung saan maraming tao ang hindi nagpapahalaga. Maraming tao ang tinatamad. Maraming tao na hindi sumasagip, pumapasok sa kanilang isip ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Isuko po natin sa Panginoon yung ating mga kahinaan sa oras na ito, mga kapatid.